Taong 2018, nangyanigan ni LeBron James ang buong NBA nang piliin niyang maglaro para sa Los Angeles Lakers upang ibalik ang nawalang ningning ng prangkisa. Hindi naman nabigo ang mga fans. Noong 2020, sa gitna ng pandemya, binuhat ni The King ang Lakers patungo sa kanilang ika-17 kampyonato. Ngunit ngayon, pagkatapos ng 8 season, opisyal nang natapos ang isang era. Inanunsyo na ni LeBron ang kanyang pag-alis sa Los Angeles. Sa kasalukuyan, wala pang pinal na napipiling kupunan si LeBron. Ngayong moratorium period, abala pa siya sa mga recruitment meetings. Sino ang mga nangunguna? Ang Golden State Warriors ang nananatiling pinakamalaking paborito. Matapos mag-opt-out si Draymond Green sa kanyang milyon-milyong kontrata, gumawa ng espasyo ang Bay Area para sa pangarap ng lahat, ang pagsasama ni Stephen Curry at LeBron James para sa isang huling championship run. Ngunit huwag kakalimutan ang Toronto Raptors, ang itinuturing na wild card. Matapos nilang mabawi si Kawhi Leonard sa pamamagitan ng trade, agresibo silang naghahanap ng veteran super team upang muling dominahin ang East. Nariyan din ang emosyonal na pagbabalik sa Cleveland Cavaliers kasama si James Harden o ang muling pagbuhay sa Heatles sa Miami Heat katambal si Giannis Antetokounmpo. Pero hindi lang sila ang naghahabol. Ayon sa ESPN at The Athletic, may 3 pang sneaky teams na seryosong pumasok sa usapan. Una ang Minnesota Timberwolves. Matapos nilang makuha si LaMelo Ball para makatambal si Anthony Edwards, kailangan nila ng veterano sa front court. Si LeBron ang perpektong piraso para sa kanila. Ikalawa, ang Los Angeles Clippers. Kung ayaw lumipat ng pamilya ni LeBron mula sa Southern California, ang Clippers ang pinakamadaling opsyon. Bukod sa bago nilang lineup kasama sina Darius Garland at Brandon Ingram, muli niyang makakasama ang kampeon na coach na si Tyronn Lue. At ang panghuli ay ang Houston Rockets. Isipin mo ang tambalang LeBron James at Kevin Durant kasama ang mga batang talento tulad ni Alperen Sengun at Amen Thompson. Dagdag pa rito ang malaking benepisyo ng Texas na walang income tax. Ang Denver Nuggets at Philadelphia 76ers ay nagpahayag din ng interes, ngunit lahat ay nakadepende sa kung ano ang magbibigay ng tunay na ligaya sa hari. Sa ika-6 ng Hulyo, opisyal nang matatapos ang moratorium at doon natin makikita ang opisyal na pirma sa kontrata. Para sa inyo, saang kaharian dapat lumapag si The King? I-comment ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-follow para sa mga susunod pang NBA free agency breaking updates.